February, ang paparating na Pasko para kay Nino. Nagbunga na raw kasi ang lahat ng kanyang paghihirap. Ang katas ng 5 taong pagtatrabaho niya sa South Korea. Kalimitang nilalagpas-lagpasan lang daw noon kapag namimigay ng flyers si Nino. Pero dito siya humugot ng lakas para lumaban. Natuparin ang lagpas langit niyang pangarap na maipatayo ang kanyang dream house. Yung bahay po namin dati, pinagtagpi-tagpi lamang po na kahoy at yung sahig namin ay lupa lamang kung saan yung kusina, doon na rin kami natutulog. Wow, gusto ko magtrabaho sa Korea po. Ang ipinamimigay niya noong flyer ng engganyo sa mga gustong magtrabaho abroad. Ang imahinasyon ni Nino, madalas din daw liparin patungo sa laman ng kanyang flyer, ang bansa ng K-pop at Korean drama, South Korea. Ito nga kaya ang sagot sa kanyang mga pangarap. Laki sa hirap si Nino, tagapitas ng mais sa probinsya nila sa Isabela. Yung pera nga pong yun, na kinikita namin sa maghapon, pinamabayad na lang din namin ng utang namin sa tindahan. Nanay ko, namamasuang katulong lamang sa Manila. Yung tatay ko na nung nagkaisip po ako, paralisado na po siya, na high blood po. Nag-service crew din siya sa isang fast food chain hanggang pumasok na nga rin sa pamimigay ng flyer. Kinikita lang po namin 4,000 po sa isang buwan. Kahirap dahil pag maraming trabaho, kailangan mag-overtime. Hanggang sinadya niya mismo ang address na nasa ipinamimigay niya noong flyer. Na isa palang Korean Review Center kung saan nahikayat siyang mag-aral. Wala pa po akong knowledge tungkol sa South Korea. Narinig ko lang na ganun po kalaki yung sahod. Ang hirap po mag-apply ng Korea kasi kailangan pang mag-aral. Tapos hintay mo pa kung kailan ang schedule ng exam. Dito na rin niya nakilala ang isa sa mga empleyado sa review center, si Angie. Dating teacher ko ng Korean language. Niligawan ko po siya nung after ko makapasa. Siya rin po yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng panggastos dahil po pinahiram niya pa ako ng panggastos papuntang Korea. Hanggang ang bansang nakikita lang noon ni Nino sa mga flyer na ipinamimigay niya, narating na niya kung saan naging factory worker siya nung una sa isang textile company. Unang araw ko pa lang po sa amo ko, naiiyak na po ako dahil gusto ko nang umuwi at na homesick po kaagad ako. Matapos ang 1.5 taon, lumipat siya sa food processing industry sa South Korea pa rin hanggang na-promote siyang team leader. Nag-basic po ako ng 90 to 95,000. Pagka may OT po kami, mabot po ng 120,000 hanggang 130,000 pesos. Pilit daw iniwasan ni Nino ang bisyo at luho, kaya makalipas lang ang 4 na taon, nakaipon siya ng 2.5 million pesos na ginamit niya para pakasalan si Angie. Ang kanyang ipon, ipinagpatayo na niya ng kanyang dream house. Dati, sa kusina lang nagsisiksikan sina Nino. Ngayon, meron na silang 3 kwarto. Ito po yung aming sala. First time ko po magkakasofa. First time po magkaroon sa bahay namin ng Christmas tree na ganitong kalaki. Saka yung TV na po to. Dati nakikipanood lang po sa kapitbahay. Ngayon may sarili na akong TV. Kasi po sa aming lumang bahay, kung saan po yung kusina namin, doon na rin po kami natutulog. Para sa akin po parang panaginip lang yung nangyari na to kasi hindi ko naman po akalain na magkakaroon po ko ng bahay. Sobrang saya ko po kasi yung mga pangarap ko unti-unti pong natutupad. Buntis na rin ngayon si Angie. Proud ako kasi naging part ako nung journey niya, ng pag-angat niya. Masaya ako kasi nakatulong ako kahit papano. Sana huwag kang magbago sa amin pagka may pamilya ka na. Sana alagaan mo pa rin ako. Nagtayo na rin sila ng sarili nilang Korean Tutorial Center. Nakabili ng motor at lupa sa Isabela, ang dating tigapitas ng mais. Siya na ngayong nagpapasweldo sa kanilang mga tauhan sa maisan. Ito po yung siguro yung pinakamasayang Christmas na mararanasan ko ngayon. Christmas lang po namin noon. Wala po kami handa. Minsan nagkikikain lang po kami sa kapitbahay namin na nagpapakain tuwing Christmas. At para
magsilbing inspirasyon sa iba, si Nino, pinapayuhan ang ibang mga nais ding mangibang bansa. Kailangan alagaan mo ang sarili mo dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Kailangan may money management kayo. Sa bawat perang kinikita nyo, dapat pinapahalagan nyo.